Kahit mayroon ng Oplan Isnabero ang LTFRB, may marami mga taxi driver ang tumatanggit na mimili ng mga isasakay na pasahero. At kaugnay po niyan, makakapanayam natin live sa studio si LTFRB Chairman Martin Delgra. Good morning po, Chairman Delgra. Good morning, Igan. Yes, si Connie at si Susan. Ayan, welcome po sa unang hirit, Chairman. Maayong buntag ninyong tanan. Opo, kamusta na ho? Yung mga sumbong po sa inyo, mga marami-rami na rin po ba? Anong klaseng sumbong ho yan? Yung mga isnabero daw, tumatangging taxi driver. Sa corruption ba o sa mga isnaberong driver? Doon muna tayo sa Oplan Isnabero ninyo. Yung Oplan Isnabero ho, alam na, continuing, it's been an annual activity. Pero we make it, we highlight it during Christmas. Kasi nga, itong panahon na ito, ang pinakataas na insidente kung saan, kung kailan, ang mga taxi driver nag-i-snub ng mga pasahero. Kaya ginagawa namin ito Pasko. Pero hindi naman na Pasko lang na ginagawa, no? In fact, meron kami natatanggap na mga kaso, mga complaints, at saka nadudulog na rin sa board na dinidig namin yung mga kaso tungkol sa mga Oplan Isnabero na yan. Pero Christmas is really the highest. Pero Chairman, di ba yung mga nagre-reklamo ba talagang tinutuloy? Tuloy-tuloy o sa umpisa lang? Ganito yan. We don't normally just simply enforce it right away. No? Kaya nga, meron kaming very innovative itong ginawa ngayon namin, no? This year with the use of the standees. No? Kasi Kasi konti lang kami, I have to say this, no? When I came into LTFRB July, there were only 6 enforcers. Now there are about 20. Pero yung 20 na yan, konti pa rin yan, no? Ang laki-laki ng Metro Manila, ang daming malls. Kaya what we did was, we also encouraged yung mga nagtatrabaho sa loob mismo ng opisina ng LTFRB to spend time in the malls themselves, no? So that they can relate the work that they have in the office doon sa ginagawa namin sa labas. Immersion, ha? And then at the same time, yung part ng mga standees na yan, merong mga commuters' rights at saka merong mga, for the commuters, reminders na sa mga pasahero na ito yung mga karapatan nila. At the same time, to remind the drivers, kasi nakalagay doon sa mga taxi stand yung mga rules, at saka yung mga standee. Yung mga standee na yan, totoong mga LTFRB enforcement. Nakita namin nakatabi pa nga yung mga totoong tao. Pero ano bang parusa para alam din ng mga taxi driver? Ang unang, the first offense is 5,000. Second offense is 10,000. Malaki pala. Paakyat na paakyat hanggang kung talagang sunod-sunod yung reklamo, yung pagkasuplado o pagka-isnabero, baka marirevoke pa yung prangkisa. Pero ang masakit dyan, kaya nga nagreklamo yung mga operators kasi yung mga nag-isnabero, yung mga driver, pero matatamaan mga operators. Pero may nasampulan na ba? Oo, over the years, meron na talaga meron natanggalan? Sa kaso na Huwag dinidinig sila sa amin. magalit kung nag-grab o Uber yung mga... Matigas na Hindi, talaga. pati na rin yung natin. mga TNVS, yung tinatawag namin TNVS. Meron na rin. Meron na rin? Suplado? Namimili na rin. Meron na rin. May tumatanggi pa. Merong mga nagbubok, tapos minsan umaabot sa mga 30 minutes, kinakancel na lang yung Pag nakita nila pero na... hindi naman gaano. Pero nangyari. Dahil sa traffic. Siguro pag nakita nila, malayo itong pupuntahan na, matraffic ito. Ganun, Usually, yung pinakamalapit. Pinakamalapit, mabilis. Sa ibang issue tayo. Connie, Susan, ayan. Corruption naman, sir. Kamusta na yung 4 na pong natanggal po sa LTFRB? Kumugulong na yung investigation, sir? Pero actually, yung 44, no? Matagal na yung na-accumulated yan over the period of time na nag-regional visits kami. No? From regions 1 to 12 So, hindi lang Metro Manila. plus the administrative region of Cordillera as well as Caraga. No? So, naglibot kami dyan. Talagang when Mayor pang gusto niyang matawag sa kanya. Ayaw maging matawag na presidente. So, si Mayor Duterte, when he got me into this job, he already told me na itong ahensya nito ay corrupt. So, we have to address the issue of corruption. And so, naglibot kami. Pero, hindi lang sa hindi lang pagkatapos nito, tapos na. Continuing ito. In fact, the latest was the one of NCR. NCR is something very particular to us kasi binisita na namin yan noong September.
sinabi na namin na ang mandatos namin at saka ang mandatos ng Presidente sa amin na addressing the issue of both corruption and inefficiency. Yes. Kasi magkasabayan eh. Alam natin na pag may corruption, inuupuan yung mga papeles. Totoo Yung mga yan. ganun. O minsan, minamadali, pero peke naman. Or questionable yung mga papeles. So, we addressed that. So, we thought that was over. Until about almost 3 weeks ago, na may pumutok na naman na nagfi-fixer yung isang fixer na operator naman may kasabwat sa loob. Okay. 280,000 ang binayad. So we asked the assistance of the NBI for an entrapment. So na-entrap, ang masama doon, ang sinasabi may application na 2016, pero ang nilabas na desisyon na 2013, klarong laro. Nung binalikan namin yung NCR, nalaman namin may dalawang database. Ibig Okay. sabihin, Tama. ghost database yung isa. Talagang Oo, talagang nagawa pa. malaro, oo. Malawak na yung ano talaga So doon. we went Tagal back na. there, we have to call their attention. Kasama ko si board member Lisada na hindi ko naman nakikitang nagagalit yung isa. Talagang nagagalit yun kasi pareho kaming taga Davao. No? Oo. The board member Lisada is also a former chief of staff of the mayor and formerly with the Pero office of the ombudsman. sa dami ho nung natanggal, apektado ho ba operasyon ngayon ng LTFRB? In so far as NCR is concerned, kaya nga nagpapaunman kami Pwede sa... ba mag-hire ka uli? Ha? Hindi. Tumatanggap ba Actually, kayo? nagtanggal kami, pero at the same time, kumuha kami temporarily ng mga tauhan ng central office Okay. para maitalaga sa NCR. Para hindi mapila yung operasyon. Para hindi mapila yung operation. Pero yung paglilinis ng database, ng mga records na yan, patuloy. It may take a while, several months perhaps. Kasi tens of thousands ang database ang nakalagay dyan sa NCR. Malinis na nga pati yung mga na-impound Sa wakas. Tinanggal na. Ah, no? tinanggal na ho. Nahirapan ho kami maghanap ng lugar kasi pati yung mga... Sana ngayon? Tinatawagan namin si Chairman Tim Orbos ng MMDA, pati yung mga impounding areas Puno na. napupuno Puno na rin. Talagang ano namin ha, talagang masigasig kami doon sa anti-colorum campaign namin. No? Oo nga, nakikita ko nga. Ang dami nang nawalang kolorum sa kalye. Traffic pa rin. Di ba? Ito yung mga, pa rin, ito mo kung dinagdag mo pa yung mga yon. Saan mo pwede tumawag yung mga magsusumbong ng corruption? Actually, we have the numbers on the side of the public utility vehicles. Doon na mismo. Oo nga Very pala, oo. popular yung hotline namin na 1342. May sumasagot lagi. Aha, 24/7 ho yan. Okay. Okay, good luck po. Kakampi nyo kami dyan. Laban sa corruption. Salamat ho. At babalik kayo rito para mag-ulat po uli. LTFRB Chairman Martin Delgra.